Papanoorin nyo to, grabe to. Oo, ito, grabe tong issue na to. Maraming nawindang dito. Senador Ronald Bato de la Rosa, ano po ang chairperson po ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs at isa po sa mga pangunahing may akda sa PNP Organizational Reform Bill. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, Ted, DJ Chacha, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Opo. Senator, una po, ano ang inyong reaksyon dito po sa pag-veto ng Presidente na hindi lang po isa, dalawang provision, kundi the entire bill? Well, malungkot tayo, Ted, no? Malungkot tayo. Dahil nga, pinaghirapan natin ito yan. Dahil nga, because of the urgency of the bill, ay hindi man yan originally nanggagaling sa atin sa Senado, no? Yan ang nag-ugat yung bill na yan. Talaga nanggaling yan sa PNP, Napolcom at DILG. Sila yung nakiusap sa atin na kung pwede daw, i-shepherd ko itong bill na ito para ma-address yung mga legislative gaps sa kasalukuyang sitwasyon kung saan nag-operate ang PNP na may mga problema, may mga pagkukulang. So para ma-address ito, kailangan itong PNP reform bill na ating binalangkas. So pinaghirapan namin ng gusto yan at hindi naman buong kagustuhan lang ng Senado o ng Kongreso yung mga provision na yan, kundi yan lahat ay nagagaling sa kanila doon sa mga nag-request. Sabihin na natin, kasama ng Malacanang mismo dahil DILG, PNP, Napolcom are directly under the Malacanang. Sila nakiusap na gawin yung batas na yan para ma-address yung problema sa PNP. Pero ngayon, nabeto natin Pangulo, well, we respect that decision because that is separation of powers. Part Yes, of the separation of powers wherein we operate under the Constitution na may veto power ang Pangulo. So wala pa akong problema dyan, Ted. Ako'y tumugon lang sa kanilang problema. Opo. Senator, naputol po tayo. Hello? Hello, Senator. Medyo tayo po nag-choppy tayo. Okay, so kaninyo, Yes. ginagalang nyo pero kayo nalulungkot kanyo, Senator? Opo. Yes, Okay. nalulungkot tayo dahil Sige. pinaghirapan natin ang gusto yan, hindi Okay. lang ako, kundi yung ating mga kasamaang senador Opo. at pati yung ating kasamahan sa lower house. Opo. Yung mga congressman ay umabot kami ng bicameral conference committee at sa bicam na yan ay pinag-usapan pa namin talaga yung paano namin mapapaganda ng gusto yung batas na yan. So, with of course, with the presence of our partners from PNP, DILG, and Napolcom. So, yun, we were hoping na ito'y may sabat. Okay, sige. So, Senator, hello, sir. Yes. Opo. Yes. Sir, sorry po, no, with all due respect, no, ang hindi namin maintindihan dito, dahil sa kung ito po ay mismo isinusulong ng DILG kung saan nga po nakapaloob din po dito, no, sa batas nga ang PNP, ang kanila pong poder sa PNP, hindi ho ba meron tayong Legislative Liaison Office, no, sa Malacanang na para maiwasan itong gantong pag-aaksaya ng pera ng bayan? Kasi po ito po yung pag-aaksaya sa pera ng bayan, di ba? Kasi ilang... Nagegets ninyo? Grabe po ito grabe po itong ginawa nila. Yung bang they spend so much time para ayusin itong batas na to na galing din naman po sa kanila. Galing din naman po ito sa DILG, sa PNP. Ibig sabihin po galing po sa executive branch yung issue na to. Tapos pinagawa sa kanila, pinaayos, pinagastosan. Kasi tandaan niyo bawat hearing yan ho ay may gastos, may gamit po na yan, na ginagastosan ho ng gobyerno ho yan. Nakatatlong hearing yan, kaya nga po naipasa Tapos at the same time, yan po ay may bycam pa. Imagine niyo na lang, di ba? Imagine niyo na lang, after nun, sasabihin ng presidente, ibibito ko to. So anong implication nun?
'Di ba? Kaya nga nakakapagtaka talaga minsan din yung mga desisyon ng ating Malacanang, ng ating presidente parang paiba-iba. Alam mo, no wonder kaya nga ito si De La Rosa, si Bato, ayaw na ring umattend ng SONA kasi parang wala din pala kayong respeto sa amin Pagkatapos ninyong pinagawa ito, kaya nga ang tanong ni Ted Pailon dito, di ba may liaison officer sila? Ibig sabihin, sinungaling na officer? Hindi, iba pala yun. Hindi, ibig sabihin, meron silang officer na sa Malacanang, na pupunta sa Senado at sasabihin, ito ang dapat ninyong ayusin, ito ang bilisan niyo, ito ang priority bills. Di ba? May ganun. Priority to, tas biglang nga. Kaya nakakapagtaka lang. Alam nyo, ito lang masasabi ko sa inyo, mga kapulisan, wala talaga tayo magawa. Di ba, yun nga lang pong sa nangyari sa Davao na parang pinaglalaruan ng desisyon ng mga nasa taas. Di ba? Ganyan ang treatment sa inyo, mga kapulisan. Wala nang pakialam mo sa inyo sa baba. Ang importante sa kanila, yung kanilang sariling agenda ang masunod. Ganyan, hindi kayo binibigyan ng kahalagahan ng inyong mga, ewan ko ba, ng boss ninyo. Matuloy. Pasado na sa Kamara ang divorce bill bagamat Habaan natin ng konti ngayon, makabawi naman ako. Laki ng utang, 250,000 na utang. Alam mo, sana kung gaganyan ninyo ako, sana pumayag na lang ako doon sa lumapit sa akin. Para kayo na lang mag-vlog. Pautangin ko na lang kayo. hintay pa kung papasa sa Senado. Pero ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr., isa sa framers ng 1987 Constitution, kailangang amyendahan ng saligang batas para dito. Nakasaad daw kasi sa konstitusyon na ang kasal ay isang social institution na inviolable o hindi maaaring sirain. At may mandato ang Estado na protektahan ito. Take note of the phrases. Special contract. This amendment cannot be done by ordinary legislation, but only by either of the three modes of proposing amendments to the Constitution. The misrepresentation was done by making it appear that marriage is only a social institution. Anak ko, mahirap itong sinasabi Mahirap itong sinasabi ni Davide kasi isa ito sa sumulat ng ating konstitusyon. Hindi walang biro. Ibig sabihin, alam niya talaga na pag ipapasa itong divorce bill, hindi allowed. Kasi nasa konstitusyon. Remember, ang konstitusyon ang haligi ng ating bayan. Pwede kang mag-amend ng mga kailangan sa atin, sa batas, pero kailangan nakabase pa rin sa konstitusyon. Ito yung pinakahaligi ng ating Hindi ka pwedeng gumawa ng additional na batas na kokontra sa konstitusyon. Kaya nga sinasabi niya, magkakaproblema tayo pag pinasayan yung divorce bill na yan. So, ibig sabihin, kailangan palitan ang konstitusyon. Yun. So, mga kababayan, baka mamaya gamitin ito ng ilang mga politiko kasi alam mo, ito sa survey, malakas ang divorce bill sa survey, lalo na sa OFW. Gusto ng OFW ang divorce bill Sad to say, pero gusto nila yun. Ewan ko kung bakit, dahil siguro sa nahihirapan na sila sa kanilang mga asawa, pero gusto po nila yun. Ngayon, ang mangyayari po nito, papipilitan tuloy i-push yung pagbabago ng konstitusyon para lang po dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, maging gabay ito sa pagpili natin ng darating na senador itong 2025 na eleksyon. Piliin po natin yung mga mag-anti-divorce. Ako, sabi ko nga sa inyo, hindi ako titingin ng partido. Whether itong kandidato na yan ay na kay Pangulong Marcos o di kaya nasa mga Duterte. Siyempre sa mga komunista, hindi talaga ako pipili doon. Komunista na yun Sa mga Pinklawan, parang hindi talaga ako mamimili doon. Kasi mga talaga nabulok na yun Pero pagdating po sa
sa kay Marcos o kay Duterte. Ano ako dyan? Kung sino talaga yung mag-a-against sa divorce, sa SOGI bill, yan ang aking pong iboboto. Akin lang po. Kung ayaw nyo na may boto, malaya naman kayo. Diba? Oh. Not an inviolable social institution. They have forgotten the word inviolable, or that inviolable is not in the Constitution. Binanggit sa isang forum ng UP Law Foundation ang isa sa mga argumento pabor sa diborsyo, ang kawalan ng anumang hayagang probisyong nagbabawal dito kahit wala ring probisyong pumapayag dito. Pero sabi ni Davide, The fairness issue related to a proposed provision that did not yet contain the word inviolable. It is obvious that absolute divorce is absolutely prohibited under the 1987 Constitution. In short, an absolute divorce law would be unconstitutional, no matter how beautifully worded or embellished or made attractive. pero giit ni retired Supreme Court Associate Justice at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, hindi ba ginagarantiya din ng saligang batas ang equal protection? At hindi rin daw ba dapat tingnan ang saligang batas sa kabuuan nito sa halip na sumentro lang sa iisang probisyon? Binanggit ni Morales ang Islamic law kung saan pinapayagan ang diborsyo. The Muslim Code of Personal Laws applies to those who believe in Islam, while majority of Filipinos is not a classification that would render inapplicable the right to equal protection of the law. Those who need a divorce law are similarly situated, mired in a dysfunctional family, and in physical, emotional, and financial oppression by a spouse. Surely the majority of Filipinos deserve remedy to such situations. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, Nakatutok 24. Ayaw na nga ang divorce law. Ako, payag po ba kayo doon o hindi? Basta ako, ayoko talaga. So, although wala naman ako hindi naman ako congressman, di rin ako senador. Paborito ng congressman, oo. Pero bilang ayoko talaga nun. Ngayon nga lang po na hindi po legal yun ginagawa ng dahilan niya ng iba. Ang dami, alam nyo ba, ang dami-dami dyan Hindi, ang dami-dami po talaga dyan yung mga hiwalay ng hiwalay dahil lang hindi nagkasundo o di kaya, marami dyan. Hindi ko naman sinasabing lahat ganyan pero yung iba dyan parang yung alam mo yun, okay lang to. Kasi na to ganito na. Wala, so wag na tayo wala na tayong gagawin. Basta na lang sila para silang hindi na binibigyan ng importansya nga yung salitang kasal. Di ba? Parang sa kanila, sige pakasal na tayo, okay lang yan. Anyway, pwede naman tayo maghiwalay. Hindi, gayon pa nga, ganyan na yung attitude. How much more, di ba? How much more kung magkaroon po niyan, di ba? Sigurado tayo gagamitin po 'yan para maging madaling magpakasal na ang tao, tapos anyway, divorce naman anytime, di ba? 'Yun lang sa akin. Kung gusto niyo, wala namang problema. Pwede naman tayong hindi magkasundo. Wag lang kayo magdemanda. Joke lang. Kasi ganyan yung mga congressman Pagka hindi mo nakasundo, magdedemanda. Di ba? Totoo naman ito Ito.